Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa Ang Tanging Daan. Programa inihandog ng Church of Christ sa Iglesia ni Cristo na niwala na si Cristo ay tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas. Ang tanging daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Good morning South Central Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid Elmer Kuntal Kabuya. Kanyayas na sa inyo na samahan niyo ako sa aking pagtatanghal sa loob lamang ng ilang minuto. Ngayong araw ng Sabado, dito lang po sa ating Facebook account. Mga kaibigan, magandang gabi po sa lahat ng mga OFW sa iba yung dagat, sa buong mundo. Magandang hapon, magandang gabi po, anumang oras na makita ninyo ating video. Siyempre po, huwag kaligtaan na ibahagi po ang ating video. Marami tayong marating na mga kapatiran. Po mga kaibigan, at maraming salamat din po sa ating butihing sponsor, si Alma and Primitivo Garino and Ani Gaitera ng Italy. Magandang umaga po sa inyo. Sana pagpalain kayo na po ng buong may kapal at bigyan kayo ng magandang pangangatawan sa araw natin mga buhay. Salamat sa palagi ang pagtulong sa gawain ng Panginoon at salamat po talaga sa inyo pagpalain kayo. Kaibigan, ngayong umaga, siyempre po, huwag natin kaligtaan na i-subscribe ninyo ating YouTube, Kuya Elmer TV, ating Facebook account, i-follow ninyo mga kapatid. Kaibigan, ang pag-usapan po natin ngayon ay atin pong masumpungan sa aklat ng Salmo 51-5. Sinabi, si Yahweh sa banal ng templo, ang Diyos ay awitan, purihan sa langit, purihin sa langit ang lakas ng taglay. Siya ay papurihan sa kanyang ginawa, siya ay papurihan sapagkat daki. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng mga alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin ng mga alpa at plauta ng tugtugin. Ang Diyos ay papurihan sa tugtog ng pampiyang, sa lakas ng tugtog na siya ay papurihan. Maraming salamat po sa salita ng Diyos, sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Palain po tayong lahat mga kaibigan at ang kanyang salita matagal na niyang pinagpala. Isa po na mula sa talataang ito, ang pag-usapan po natin mga kaibigan kapatid. Bakit mainam nagagamit ng musical instrument sa panahon ng panambahan? Mga kaibigan, kasi may iba naman po sa atin nirespeto po natin po sila at hindi po sila gumagamit ng mga musical instrument sa kanilang panahon ng kanilang panambahan. Naman po ang kanilang katuruan ating pabayaan lang po natin sila po mga kaibigan. Ganon din po ang pagkaintindi nila ng salita ng Diyos. Mas mainam ang paggamit ng instrumento sa panahon ng panambahan at makapagbigay papuri sa ating Panginoon. Ngunit ang banal na kasulatan ay hayag na nagtuturo sa atin na mas mainam ang paggamit ng musical instrument panahon sa pagpuri ng ating Panginoon. Sasagutin po natin. Mas mainam talaga kung ano ba talaga ang inihayag ng banal na kasulatan patungkol po sa mga instrumento ginagamit po natin sa panahon ng panambahan. Bakit mainam ang instrumento sa panahon ng panambahan? Panahon ng panambahan, nakasagutan po mga kaibigan. Tatlong kasagutan. Una po, ang paggamit po ng instrumento ay isang utos na gagamitin sa pagsamba. Yung katatapos lang natin na binasa yung sulat ni Salmista David 151-5. Ito ulitin po natin. Okay, purihin si Yahweh sa banal ng templo. Ang Diyos ay awitan, papurihan
sa langit sa lakas ng taglamig. Siya ay papurihan ng kanyang ginawa, siya ay papurihan sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitin sa saliw ng mga alpa at lira. Tugtog ng tambol, magsayaw, purihin ng mga alpa at pauta, lahat ng tugtugin. Mga kaibigan, sabi po rito, lahat ng tugtugin, kailangan po natin, gagamitin po natin pagpuri sa ating Panginoon. At isang utos po ito, sinabing awitan, purihan ng tugtog ng mga alpa. Yan po ay utos na sinabi ni David na gagamitin po natin sa pagpuri sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya mas mainam talaga na gagamit tayo ng mga instrumento panahon ng panambahan. Yan mga kaibigan, sapagkat mas mainap, masaya po kung gagamit talaga tayo. Sapagkat ito naman po ay isang utos na kailangan po natin gawin. Kaya utos ay kailangan gawin yung utos. Ginawa yung utos, nasa nag-uutos nito. Kaibigan, ibig sabihin, gawin po natin sapagkat ito po ay nais ng ating amang nasa langit. Pangalawang punto po, ito po ay makapagbigay sigla ng ating pagsamba. Kaibigan, sa panahon ng ating panambahan, kung may mga tugtugin o mga awit, tayo iawit ng papuri sa ating Panginoon. Sama po yung mga tugtugin. Nako po mga kaibigan, lalong sumisigla ang ating pananampalataya, sumisigla ating pananampalataya. Masaya po na pinapurihan natin ang ating Panginoon. Itan po ng may kaakibat o may kasamang na tugtugin ng mga musical instrument po mga kaibigan. Ayon sa Colosas 3:16 hanggang 17, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Ninyo na at palalahanan ang isa't isa na may buong karunungan. Ang puso kayong umawit ng mga salmo at mga himno at awiting espiritual ng may pasalamat sa Diyos. Kinakailangan po natin na makapagbigay po ito ng siglan sa ating pananampalataya. Ito, umawit kayo ng mga salmo. Sabihin, aawit tayo, yung salmo, kung ating babasahin po sa Webster Dictionary, instrument with string po yun. Sabihin, instrumentong may cuerdas, string. Kaibigan, sa ibig po sabihin na talagang may kasamang mga instrumento sa ating pagpuri sa ating Panginoon. Mga kaibigan, pangatlong punto po mga kaibigan, ito'y ginagamit po natin sa pagsamba. Gagamitin sa pagsamba. Ito naman po ay kung ginagamit natin sa ibang bagay, yung mga tugtugin po natin ay di natin mapurihan ang Panginoon, wag dapat gagamitin lang natin ito sa panahon ng ating panambahan o sa ating pagpuri sa ating Panginoon. Yan ang pinaka-the best po mga kaibigan. Sa Efesios 5:19, sa inyong pag-uusap, gumagamit kayo ng mga salmo at himno, awitang espiritual, buong puso kayong umawit na may puri sa Panginoon. Kasama po dito yung mga salmo at mga espiritual na awitin po mga kaibigan. Tayo gagamitin po natin ito para mapurihan po natin ang ating po may kapatid. Ayon sa Revelation 15:2 and 3, may nakita akong parang dagat na kristal na nagliyab. Nakita ko ang tagumpay ng laban ng halimaw at larawan na ito at nagtataglay ng bilang katumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa dagat na kristal na may hawak na mga alpa at bigay sa kanila ng Diyos. Sabihin, nakita ni John D. Beloved po yung mga angel hawak na mga alpa na ibig sabihin talaga may instrumento po silang ginamit. Ni Juan yung ginagawa ng mga anghel na nasa langit na kasama ang Diyos. At inaawit nila ang mga awit ni Moses na lingkod at awit ng kordero. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga iyong gawa, hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong paraan.
umawit. Nagamit po talaga nila sa pag-awit o pagsamba sa ating Panginoon. Pang-apat po mga kaibigan, ito po ay gagamitin ni Kristo sa panahon ng kanyang pagparito muli mga kaibigan. Sa Salonica 4:16, sa araw na iyon narinig ko ang tinig ng arkanghel na tunog ng trumpeta ng Diyos at sa Panginoon mismo bababa mula sa langit at sumisigaw at ang namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. Kaibigan, ibig sabihin po, gagamit po siya ng mga instrumento sa kanyang pagbalik, buhayin muli yung mga unang namatay sa kanyang mga pangalan. Ibig sabihin ng mga Kristiyano po. So, ibig sabihin, gagamit po siya ng instrumento. Yung trumpet po ang gagamitin po niya. Lahat ng kanyang mga banal ay talagang makapunta ng langit. Kaibigan, kumusta po ang ating buhay po mga kaibigan? Masigla ba ang ating pananampalataya? Ikaw ba ay mahal mo ba ang paggamit ng instrumento sa panahon ng iyong panambahan? Kumusta yung paniniwala at pananampalataya? Ba'y lumalago? Umaalab ang ating pananampalataya sapagkat sa panahon ng ating pagtitipon ay masaya ang lahat. Sana po mga kaibigan, may napulot kayong aral sa umagang ito sa ating pinag-aralan. At syempre po, huwag niyong kaligtaan na ibahagi po ang ating video at pagpalain po tayo ng buong may kapal. Shout out sa lahat ng nanonood at nakikinig, nagsishare ng ating live. Pagpalain po kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. God bless everyone. Inyong napakinggan ang programang Ang Tanging Daan. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalang espiritual hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik.